Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Ang rin. mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus si Natanael, ay kanyang sinabi, "Masdan ninyo ang isang tunay na Israelita, siya'y hindi mandaraya." Tinanong siya ni Natanael, "Paano ninyo ako nakilala?" Sumagot si Jesus, "Bago ka pa tawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos." "Rabay, kayo po ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel," wika ni Natanael. Sinabi ni Jesus, "Nananampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Makakakita ka ng mga bagay na higit kaysa rito." At sinabi niya sa lahat, "Tandaan ninyo, makikita ninyong bukas ang langit, at ang mga anghel ng Diyos ay manhik manaog sa kinaroroonan ng anak ng tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Solidad Club para sa ating Panginoon. Ngayon po ay kapistahan ni na Arkanghel San Miguel, San Gabriel at San Rafael. Mga arkanghel na atin pong pinararangalan at atin pong pinasasalamatan ng Panginoon sa mga anghel na Kanya pong ipinapadala sa atin para tayo tulungan. No? Ang mga anghel ay may mga ginampanan at patuloy na ginagampanan para sila po ay makapaglingkod sa Panginoon. Si Arkanghel San Miguel, sa atin pong kwentong naririnig, siya ang nakipaglaban kay Satanas. No, nung ito ay magrebelde dahil ayaw ni Satanas na pasakop sa kagustuhan ng Diyos na lalangin o likain ang tao ayon sa kanyang larawan. At ito po ay nagrebelde at kasama ang iba pang mga anghel na nagrebelde, at si San Miguel ang namuno o nanguna para ito ay kalabanin, at nagwagi naman po. No? Kaya nga sabi, kung medyo malakas ang tukso sa atin pong, kung nararanasan natin ng tukso, andyan si Arkanghel San Miguel para tayo ipagtanggol. Si San Gabriel naman ang naging tagapaghatid ng mensahe ng mabuting balita nang siya po ay suguin sa mahal na Birhen Maria para ihatid ang mabuting balita na siya ang pinili para maging ina ng anak ng Diyos, naging mensahero. At si San Rafael ang pinadala naman ng Diyos para gamutin itong si Tobias, no, at ang kanyang asawa, na para sila po ay magkaanak na. So, ito ang mga ginampanan ng Arkanghel San Miguel, Gabriel at San Rafael. Totoo po ang mga anghel at ito ay bahagi ng ating pananampalataya. Hindi man natin sila nakikita katulad ng mga larawan na naririto, no, na mga anghel, pero totoo ang anghel. Gusto niyo makakita ng anghel? Tumingin lang kayo sa tabi ninyo. Yan ang anghel. No? Kung ayaw ninyong maniwala na kayo ang anghel, edi kayo na ang demonyo. Total, ayaw nyo ng anghel, edi kayo na ang demonyo. Mamili ka lang naman. No? Dalawa lang naman ang pipiliin mo. No? O pagpipilian. Pero sana, mas piliin natin ang mga anghel kaysa sa mga demonyo. Hindi pwedeng dual citizenship. Ha? Dapat isa lang. So kung gusto mo kay Satanas, di doon ka kay Satanas. Kung gusto mo naman sa Diyos, di dito ka sa mga anghel.
Sabihin niyo nga sa katabi ninyo, magpakatotoo ka. Kasi ngayon nahihirapan tayo kasi minsan gusto nating i-please ang mga tao, no? Kaya minsan hindi lumalabas yung tunay na tayo, hindi pa natin na ipapakita yung tunay na tayo, yung ikaw, no? Base sa ng mga naging karanasan natin, kaya tayo nagiging ganito. Pero yun nga, sa kagustuhan natin na matuwa ang tao sa atin, no, kagiliwan tayo, kaya pinipilit nating baguhin, palitan kung sino tayo, hindi lang basta ugali, pati itsura, ilong, mata, no, tenga, kulay, lahat pinapalitan natin para lang maging kaaya-aya tayo sa paningin ng mga tao. Yung kagandahan panlabas. At sa kwento natin sa Ebanghelyo, ipinakikilala ni Jesus si Natanael. Sabi dito, no, siya'y hindi magdaraya. No duplicity sa taong ito. Nung sinabi niyang siya ay, kumbaga, nagdududa, no, mayroon bang mabuting manggagaling sa Nazareth? At nakita siya ni Jesus. Siguro, no, nang sabihin dito na nakita na kita, ibig sabihin, kilala na kita, Natanael, kilala kita. Hindi mo kinakailangan magpanggap. Kilala na kita. At siya yung ipinakilala, no, dito sa mga alagad, no, kay Felipe, na sinabi nga, bago ka patawagin, kilala na kita, nakita na kita. At dahil doon, mayroon akong gustong ipagawa sa iyo. Mayroon kang bahaging gagawin para sa pagpapahayag ng mabuting balita. Sabihin niyo nga ulit sa katabi ninyo, huwag kang mapagkunwari. Kung hindi ka mabait, okay lang yan. Hindi mo kinakailangan maging mabait. Di naman masamang hindi maging mabait. No? Iba yung usapan na dahil masama ka, pumapatay ka, magnanakaw ka, iba po yun. No? Kung tahimik ka, edi tahimik ka. Kung mayabang ka, edi mayabang ka. Kung may pagyayabang ka, edi magyabang ka. Kailangan muna natin dun sa basic, no, na ipakilala mo muna. Ipakita mo yung totoong ikaw. Kasi kung sino yung totoong tatanggap sa iyo, dahil sa ikaw yan, yun ang mga totoo. Pero kung tinatanggap ka dahil iba yung pinapakita mo, niloloko mo ang sarili mo. Ano? Uwian na. Kung malungkot ka, malungkot ka. Kung masaya ka, masaya ka. Kung may iniisip ka, hindi mag-isip. Huwag lang masyado matagal kasi mababaliw ka dyan. No? Kailangan mo din tinutulungan yung sarili mo. Pinoproseso mo din. Hindi pwedeng yung, no, minsan kasi agaw trip kayo, no? Nagkakasiyahan, ikaw naman palungkot-lungkot. Pag malungkot na lahat, ikaw naman saya, adik ka. Diba? Maguloy. Diba? Kasi iba, may mga emotions tayo at kailangan yun na ilalabas. No? At yan din ay isang katotohanan po, no, na sana maintindihan nyo din po. No? Nang ordinahan ako bilang pari, hindi naman po inalis yung mga kahinaan ko o yung kami mga pari. No? Hindi ibig sabihin nilagyan na kami, pinatungan kami ng kamay, okay na, bigla kaming bumait. Hindi. May mga paring masungit, may paring mayabang, may paring mapagmataas, may paring ang hirap kausap, may paring, andun pa rin. Kasi nandun nga yung proseso. No, na kailangan din kami mismo makita namin yung kailangan naming ayusin. Kaya hindi dapat itigil, no, ang pagdarasal para sa mga pari. Kasi kami din ay tinawag katulad ng mga anghel, pero wala kami mga pakpak, no? Pero katulad ng mga anghel, kami ay tinawag at kung hindi man kayo naniniwala, pero sa tingin ko naniniwala si Jesus na mayroon kaming pwedeng maibigay.
dahil siya ang unang nagbigay sa aming mga pari na dapat namin maibigay sa tao. Pero yung hamon, no, yung hamon sa amin ay talagang maging totoo sa amin pong pagkapari. Magpakatotoo sa amin pong calling o sa aming bukasyon. Hindi pwedeng dual din ang aming citizenship. Hindi pwedeng pag ngayon pare, mamaya magwawalwal. No? Hindi pwedeng dalawang pagkatao, kundi iisa lang dahil tanggap kami at tinanggap kami. Tinanggap ako ng Diyos sa kabila ng aking mga kahinaan at itong mga kahinaan na ito ang nagiging biyaya naman para sa akin pong pagkapari. Kaya nawa po, no, salamat sa inyo na mga nagiging anghel din naman, mga tumutulong, mga sumusuporta para no, magampanan at nawa hanggang sa dulo mapanindigan ko po itong pagtanggap ng tawag ng Diyos bilang pari o bilang lingkod ng Diyos. Maraming salamat po sa inyong lahat.